Blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclet TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. Ating pag-aaralan na tatlong senyales ng Caleb's Spirit. What are the three signs of a Caleb's Spirit? Sa verse number 14-24, kung ano ang espiritu ni Caleb, ang sabi dito, "But because of my servant Caleb has a different spirit and follows me wholeheartedly, I will bring him into the land he went to his descendants will inherit him." So from this verse, makikita natin na kakaiba ang espiritu ni Caleb. Ang espiritu ni Caleb ay buong puso, buong kaluluwa na sinunod niya kung ano ang sinabi sa kanya ni Jehovah at kung paano niya mararating yung pinangako sa kanyang lupa ng ating Panginoon. Caleb has a different spirit. Ang tanong po ay, are you like Caleb? I-relate natin sa ating mga buhay kung ano ang espiritu na meron tayo at sana'y makatulad natin yung espiritu na mayroon si Caleb. At kapag espiritu ang pinag-uusapan sa banal na kasulatan, mayroon talagang tatlong pangunahing pisikal or konkretong espiritu. Una, ito ay ang espiritu ng Diyos. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan na ang Diyos ay espiritu at ang sino man sasamba sa Kanya kinakailangan sumamba sa espiritu at sa katotohanan. Pangalawa ay yung ating espiritu bilang mga tao dahil ang sabi ni Pablo sa Thessalonica, tayo ay mayroong katawan, kaluluwa at espiritu. Ito yung bahagi ng tao na naghahanap kung nasaan at kung ano ang Diyos. At ikatlo, syempre, ay yung mga masasamang espiritu at yung mabubuting espiritu. Yung masasamang espiritu ay tumutukoy sa pangungunan ni Satanas at yung mga anghel na sumama sa kanya na naging sila yung mga evil spirits at yung mabubuting espiritu din yung mga anghel na natili na nagtatapat sa Panginoon. Maliban sa mga pisikal o konkretong espiritu, sa banal na kasulatan, meron pa rin tayong makikita ng mga abstract spirits. Ito naman yung sinasabi na spirit of unity, may mga spirit of fear or spirit of timidity, yung spirit of generosity ng ating Panginoon, pati na ng mga strength noong the spirit of wisdom, the spirit of knowledge. Iyan po ay iba't iba mga espiritu na makikita natin sa banal na kasulatan. Ngunit makikita natin sa ating pag-aaralan kung ano ba yung uri ng espiritu meron si Caleb. Una ay ang espiritu that fills in the right content. Ang espiritu ni Caleb ay espiritu na mayroong nilalaman, na tamang nilalaman. Ano ba yung nilalaman ng espiritu ni Caleb? Dito sa ating teksto, na ulit-ulit ay sinasabi niya sa salitang Lord, 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 Lord. Iyan po yung laman ng espiritu ni Caleb. Kaya nga makikis ay mga 7 hanggang 9 na references na inulit-ulit ni Caleb yung salitang Panginoon at Diyos ko na makikita natin doon sa mga talatang yan. Yung isang experiment para mapatunayan po natin kung ano po ang ibig sabihin na laman ng buong espiritu ng buong pagkatao ni Caleb yung Panginoon. Mayroon po tayong mansanas dito at mayroon pong 2 lalagyan. Yung una pong lalagyan ay binubuo po ng asido, battery acid, at sa kabila na malalagyan ay yung sariwang tubig. At hihiwain natin dito yung mansanas at yung kalahati ilalagay natin dito sa isang lalagyan na mayroong asido at sa kabila naman ay mayroong fresh water. At mangyayari, magkaiba po yung kalagayan. Yung nanggaling po sa binabad na tubig na puting-puti at doon naman sa kabila na binabad sa asido ay nakita natin na nag-iba o nangitim yung kulay nito. At yung sariwang tubig ay walang iba kundi ang ating Panginoon. At kung iyan ang laman ng isip natin, magiging malinis, magiging puro, magiging puting-puti ang ating espiritu. Samantalang dito naman sa asido na ito ay nangitim, na ito ay nawala ang kasariwaan niya at ang isa acid naman na ito ay sumisimbolo sa iba't ibang problema, sa iba't ibang issue, sa iba't ibang concern na nagpapabigat sa ating mga puso. O kaya ay yung dati nating buhay na muling bumabangon, iyan po ay ilan sa mga issue o mga concern at sa mga magiging masawayan natin o tayo ay may utang na hindi natin mabayaran, iyan po dahil nga walang trabaho ang ating mga
kasama sa bahay, kaya hindi po tayo nakakabili ng mga bagay upang maging sapat po ang ating hapagkainan. Iyan po ang sinisimbolo po ng asido. At ang bumababad po sa atin ay asido o mga problema, mga issue, binubuo nito ang ating espiritu, magkakaganyan po ang ating buhay. Samantalang kapag ang Diyos bumababad sa ating buong espiritu, makikita natin na malinis, banal. Kaya nga sabi dito, disciples acknowledge problems but their minds are soaked in God. Bagamat mayroong concern, bagamat may issue, nakikita natin, pero ang isip natin ay hindi pinupuno ng issue o ng problema, kundi ang pumupuno sa atin ay walang iba, kundi ang Lord, 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 katulad ni Caleb. Sa Psalms 42 verses 5 to 6, why art thou cast down, O my soul, and why art thou disquieted within me? So, normal po sa isang mananampalataya, sa isang disipulo na kuminsan ay nalulungkot, normal na kuminsan ay mayroong tila bumabagabag sa ating mga puso o tila ay hindi natin malaman ang ating mga gagawin. Ngunit katulad po ni Haring David, makikita niyo dito ang kanyang intervention. Binubuhay niya yung kanyang sarili. Ano sabi niya dito? Hope thou in God, for I shall yet praise Him for the help of His countenance. Oh my God, my soul is cast down within me. Therefore do I remember thee from the land of the Jordan and the Hermons from the hill Mizar. O ay kanyang pinupuri, no, ang Panginoon na kanyang pag-asa, na kanyang inaalala yung mga nangyari sa kanila sa lugar ng Jordan, ganyan din sa Hermons at sa hill of Mizar. So naman natin kung ano yung nangyari sa Jordan na binuka yung tubig doon upang makaraan ng matiwasay at ligtas ang mga Israelita. At ganyan din yung tungkol sa Hermons at Hilmazan na kung paano tinulungan sila ng Panginoon na matalo nila ang mga kaaway doon. Sinasabi po na a spirit that feels in the right content, ito'y walang iba kundi lagyan natin ng pinakamabuting kaisipan ang ating espiritu. At ang pinakamabuting kaisipan ay walang iba kundi ilagay natin sa isipan natin ang isipan ng Diyos. At katulad ng ginawa po ni Moses, ang sabi niya sa Exodus 15:11, who is like you among the gods, Lord? Who is like you, majestic in holiness, awesome in splendor, in working wonders. Kapag si Moses ay mayroong mga issue o concern, ang ginagawa niya, inilalagay niya ang isipan ng Diyos at kinikilala niya patuloy ang Diyos na higit sa anumang mga Diyos at kinikilala niya bilang isang marilag, no, majestic, marilag ang Diyos. At ganyan kinikilala niya bilang isang kamangha-mangha ang Diyos dahil ang Diyos ay gumagawa ng mga kamangha-manghang mga himala o mga bagay sa buhay niya. So naaalala niya yung ginawa ng Diyos sa kanya nung gamitin siya ng Panginoon doon upang palabasin niya at iligtas ang mga Israelita sa lugar ng Ehipto. Gayon din, hindi lang si Moses, kundi pati si Haring David, inilalagay niya sa kanyang isipan, yung kaisipan ng Diyos. Ang sabi niya sa Psalms 89 verse 6, for who is in the skies compared to the Lord? Sino ba ang maikukumpara sa ating Panginoon? Who is like the Lord among the divine beings? Wala tayo maikukumpara because God is incomparable sa kanyang kabutihan, sa kanyang kaawaan, sa kanyang kakanyahan. Pati si San Pablo, siya din ay nilagay niya sa kanyang isip ang kaisipan ng Diyos at ang sabi niya sa Ephesians 3:20, now to the one who can do infinitely more than all we can ask or imagine according to the power that is working among us. Yan po yung una na katangian na makikita natin sa espiritu ni Caleb, na ang espiritu ni Caleb ay isang espiritu na puno ito ng tamang mga nilalaman. At ang nilalaman ay ang pinakamaganda, pinakamataas na laman. Ito yung mga kaisipan ng Diyos na tunay na nagpapalakas sa Kanya. Share Jesus. Subscribe and share Paraclet TV. Go, go, go.